Good morning po sa bawat isa na aabutin po ng pangangaral po na ito. So, pinagpala po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. At welcome po sa nasa online po dyan at saka sa mga nasa offline. Tayo po ay meron pong Sunday School on the air. At ito po ay biyaya po ng Panginoon. Ang atin pong pag-uusapan ay nakatala sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang talatang 18. Ito po ang atin pong matutunghayan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan-kailan paman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw po na ito. It is the Lord's Day. Araw mo po, Panginoon. Araw mo na kailangan po namin laanan ng panahon, pagkukulan, Panginoon Diyos, ng prioridad sa aming po mga buhay, na kami ay sama-samang sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na kami po ay patuloy din po mag-aaralan ng iyong mga salita. Ang aming panalangin, samahan mo po kami lahat. Gabayan mo po kami, Panginoon, habang binubulay-bulay namin ang mga salita mo na ito. Patungkol po, Panginoon, sa iyo pong muling pagbabalik. Gabayan mo po kami lahat at patuloy na ituro ang mga tamang katuruan patungkol sa iyo pong muling pagparito. Inamin po namin, O Diyos, ang tugon, dahil ito po ay aming hili-hiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. So, Christ coming again. Actually, sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, it is not all about the second coming. Sino naniniwala second coming? Is it the second coming? Hindi po second coming. The coming of our Lord Jesus Christ. So, marami pong account eh. May mga account po na katulad nung hihipuin siya nila Maria. Sabi ni Lord, touch me na. Wag mo muna akong hipuin kasi aakyat muna ako. O di umakyat. Tama ba? Umakyat. So, pag akyat, bumaba ulit. Di ba? Kasi yung sumunod na senaryo, nagpakita na siya sa kanyang mga disipulo. Nakadaupang palad niya si Tomas. Tomas, halika. No.
Diba? Actually, pangatlo pa nga yun kay Tomas Una, wala si Tomas. Absent. So, kaya dahil absent, hindi siya makapaniwala na talaga si Kristo ay nabuhay na maguli. At yun nga, sumunod na pagtitipon, tinawag si Tomas. Pinadaiti niya na yung kanyang katawan. Diba? O, isuot mo yung iyong daliri sa butas ng aking mga kamay at butas ng aking tagiliran. So, inuulit ko, para sa akin, it is not the second coming, but it is all about the coming again of our Lord Jesus Christ. Amen? Okay, so sabi po roon, ng unang Tesalonica, na atin pong binabasa, meron pong 4 na bagay. Actually, dami mga talata Pwede bang pakibasa nga muna yung John chapter 14, verse 3. Anybody? John 14:3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon kayo, naman ay dumuon. Amen. Okay, pag-usapan po natin sa tema, what does the Bible teach concerning Christ coming again? Ano po ang itinuturo ng Biblia patungkol po sa kanya pong muling pagparito? Okay, merong 4 na puntos o 4 na bahagi ang atin pong pag-uusapan. Yun nga po, nabasa na po natin ang 1 Thessalonians kanina. At sabi nga po ng Hebrew chapter 9 verse 27 to 28, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Amen. So, una po, Christ is coming as personally, as visibly, and as gloriously as He went. Si Kristo raw po ay babalik personal, visible. No po? Pero gloriously. Yun po yung atin pong, yung kanyang muling pagparito. So, sabi uli ng Acts 1:11, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like a manner as you saw Him go into heaven. So, what does it mean, mga kapatid? Ibig sabihin, yung katawan ni Kristo na namatay at muling nabuhay, yun pa rin, at yun ang umakyat sa langit, sa kanyang muling pagbabalik, yung umakyat sa langit na yun, na katawan, yun pa rin ang babalik. Visible. Yun po yung mga katotohanan niyaan. So, nakita naman natin, nung siya po yung muling nabuhay, di ba? Pwede siyang maging transparent. O kaya kumain. Di ba? Uminom. Nakita ng mga nakadaupang palad ng mga disciple ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew 25:31, when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. So what are the difference between yung katawan ni Kristo patungkol naman dito sa 1 Thessalonians na mga mananampalataya na binuhay, no, na maguli ng ating Panginoon? So ano ang kaibahan ng katawan ni Kristo sa katawan ng mga Kristiyano na namatay at bubuhayin muli?
Ano kaibahan? Si Kristo, yung kanyang lupa, yung kanyang katawan na yon na namatay, yun din ang muling nabuhay. Walang naiwan doon sa libingan. Tama ba? At yun din ang umakyat doon sa langit. Sa mga Kristiyano na mga namatay, pag muling binuhay, hindi po ito yung katawan na yan ang muling mabubuhay. Bibigyan tayo ng tinatawag na glorious body o glorified body. So, kaya kahit pangit ka ngayon, magiging gwapo ka na. Pastor Joey? Magiging magandang lalaki at magiging magandang babae ka na. Yun po yung magiging kalalagayan ng mga tao. So, magkaiba yung resurrection ng katawan ng Kristiyano. Of course, iba rin kay Christ. Yan po yung unang katotohanan, personally. Christ is coming as personally, as visibly, and as gloriously as He went. Pangalawa, Christ is coming to bring hope to the saints. Ayan. Siya raw po ay magbabalik. No po. And actually, ito po yung mga teaching na ito, yung doctrine na ito, ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng tinatawag na pag-asa. Amen? Because of the second coming or the coming of our Lord Jesus Christ, ito po ay nagdudulot ng tinatawag na malaking pag-asa sa mga mananampalataya. Sabi nga uli ng verse 18 ng atin pong binasa kanina, 1 Thessalonians, sabi doon, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na ito. Amen. So, it brings hope doon sa mga mananampalataya. But, kung hindi ka mananampalataya, walang pag-asa. Tama ba? Sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi nagtiwala kay Kristo, sa mga hindi nagsuko ng buhay sa Panginoon, yung mga tao po na ito, in other words, yung mga tao, mga unbeliever, sila po yung mga walang pag-asa. Walang pag-asa dito sa mundo na ito, and of course, doon po sa kabilang buhay. And actually, ang pinakapag-asa po talaga natin ng mga mananampalataya, hindi lamang sa mundo na ito, higit sa lahat, doon sa kabilang buhay. Amen? Kaya nga, sabi nga na isang talata sa Biblia, kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo na ang pinakakawawa. No po. Pero ang good news, ang mabuting balita, ang pag-asa natin kay Kristo, para dito, sa buhay na ito, at para doon sa kabilang buhay. Kaya tayo na yung pinaka-blessed. Di ba? May pag-asa kay Kristo habang nabubuhay ka. At meron kang pag-asa kay Kristo pagdating doon sa kabilang buhay. Para sa mga mananampalataya lamang po ito. Kaya, napakahalaga na ayusin po natin o maging maayos ang ating po relasyon sa ating pong Panginoon. Amen. Pangatlo po, hanggang ano oras ba? The immanence of Christ's coming is to bring an attitude of watchfulness to all. Immanence. Ano ibig sabihin ng immanence? What does immanence? It is all about the quality or state of being prepared. Amen. So, yan po, yun daw pong pagbalik ng Panginoon o muling pagparito ng ating Panginoon, ito raw po ay dapat mag-akay sa atin, magdala sa atin, magkaroon tayo ng tinatawag na attitude of watchfulness. Bakit? Kasi hindi natin alam
kailan. Di ba? Wala nakakaalam ng araw, ng petsa, ng buwan. Amen? Maging ang buhay natin eh. Hindi po natin hawak. Amen. Hindi natin alam ang buhay natin. Amen. Hindi natin alam kung hanggang saan, kailan tayo mabubuhay dito sa mundo na ito. Kaya, dapat, ito po ay mag-akay sa bawat isa sa atin, araw-araw, anytime, na tayo po ay handa. Nakahanda tayo, nakaprepare po tayo para sa pagharap sa atin pong mahal na Panginoon. Amen? So, kaya lang, maraming mga mananampalataya para bagang hindi nakahanda eh. Tanungin mo yung iba, nakahanda ka ba? O Amen. pag ikaw ba kinuha ni Lord eh, saan ka pupunta? Maybe, I don't know. No? Ganun ba? Siyempre, kapag ikaw ay handa, eh talagang alam mo, tsaka pinanghahawakan mo yung kanyang mga salita. Kasi marami mga religious people hindi alam eh, pag tinanong mo. Diba? Oo. Eh, maliligtas siguro ako. Siguro. Siguro ba? Eh, may mga pangako ang Panginoon, pag pinanghawakan mo yan, tiyak yun. No? Sabi mo sa katabi mo, tiyak yun. Wala kang katabi. Okay, in other words, it will take many by surprise. Amen. Marami po mga tao ang mabibigla sa muling pagbalik ng Panginoon. Amen. Maraming mga tao ang masusurprise. Sana yung mga Kristiyano, masusurprise din ba? Masusurprise ba mga Kristiyano? O dapat alam natin. Di ba? Baka masusurprise na kayo kapag nagkawalaan na. Tama ba? O bakit nawala na si ganito? Bakit parang gano'n? Sabi nga po ng 1 John 2:28, and now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Oh. Amen? O sabi rin, no? Oh, mga little children, mga maliit kong anak, mga anak, manatili kayo sa Kanya. No? Upang sa ganon, sa Kanyang pagbabalik, no? Mayroon kang kumpiyansa at hindi ka mahihiya o mapapahiya. Amen? So, ibig ba sabihin may mga Kristiyano na hindi naka-abide during the time of the coming of our Lord Jesus Christ? When you are not abiding during the coming of our Lord Jesus Christ, you don't have a confidence. So, when He appear, what happened? Papahiya ka. Pwede mangyari ito? Actually, practical practical na katotohanan. Marami mga Kristiyano unprepared. Sa totoo lang. Hello? Marami mga Kristiyano unprepared. No? Sabi nga nabasa ko sa isang quotation they know hymns, HYMS, MNS, but the problem, so many Christian, they don't know Him. Hello? So, quotation yun. Okay, sabi nga ng 21, 34 to 36, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that they come on you unexpectedly, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore, and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Oh. Ang sabi ron, take heed
Tagalog nga ng Luke 21:34. Luke 31. 21:34. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katawan at sa kalasigan at sa mga pagsusubakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Okay, so, di ba, no? So, sino yung binabanggit? Kanino awareness, beware. Di ba? Mag-ingat kayo. Yun sabi po ng mga talata. Ulitin nga, sabi nun, mag-ingat kayo na huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya. O mamaya. Di ba? New Year na naman. Aba? Meron naman celebration ng New Year celebration. Pinag-iingat eh. Di ba? Na huwag kayong malulung sa labis na pagsasaya. O may kasunod pa. Paglalasing. At matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. No? Kung hindi, ay bigla kayong abutan o aabutan ng araw na iyon. Take note ha, ako ang tinitingnan ko dito, dalawa yung araw na ito. It is all about the coming of our Lord Jesus Christ and the coming ng ating pong reporting kay Lord. Tama ba? Pwede natin sipatin yan eh. Yung araw ng bigla kang hingalin, bigla kang atakihin sa puso, bigla kang mamatay. Di ba? Oh. Yun po, dalawa po natin sipatin yan. Hindi lang talagang literal na second coming o coming ng Panginoon. It's all about buhay natin. Kailangan lagi tayo nakahanda. Pinag-iingat nga eh. Amen? So, yun po yung pangatlo. Pangapat, Christ's coming will be obvious to all. Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay lahat daw ng mata makakakita. Amen? Sabi nga ng Revelation chapter 1 verse 7, behold, He is coming with clouds. Very historical yung clouds na ito eh. And every eye will see Him, even they who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, amen. Yan po yung mga katotohanan. He is coming with the clouds. Babalik siya sa alapaap. Ano sabi? Lahat ng mata na may paningin, siya ay makikita. Maging yung umulos sa kanyang tagiliran. Pero tapos na yun, di ba? Yung umulos sa kanyang tagiliran. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. So in other words, lahat ng mata makikita siya, lahat ng tao makikita siya, pero merong magkakaibang mga damdamin habang siya ay nakikita. Di ba? Ano kaya? Yung iba ay masaya, ibang malungkot. Di ba? Eh pagka ikaw ay, hindi ka nakahanda during the time of the coming of our Lord Jesus Christ, naiwan ka, di malungkot ka. Di ba? Eh bakit ka naiwan? Kasi mo kaya pinag-iingat ka sa Lucas chapter 21. Di ba? So, in other words, mga kapatid, ang birth ni Christ, ito po ay inihula from the Old Testament. And it happened. Naganap at nangyari yung pong birth ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, sa Biblia, yung birth ni Christ, kung ito ay inihula ng 300 times, yung pong hula ng second coming, 600 times. Ibig sabihin, double.
2 beses ng doble yung pumhula ng second coming. Aside from the birth of our Lord Jesus Christ, and it happened, the birth of Christ. Amen? So, kung nangyari ang hula na ito about the birth of our Lord Jesus Christ, yung muling pagparito ng ating Panginoon, tiyak na mangyayari. Tiyak na magaganap. Walang pasubali. Babalik ang ating Panginoon. At ang sabi, sa kanyang pagbabalik, sa isang kisap mata, makikita siya sa alapaap. Ano mangyayari? 1 Thessalonians, bubuhayin muna ang mga namatay kay Kristo. Kung ikaw ay hindi namatay kay Kristo, o kaya nabuhay ka sa mundo na ito, wala kang Kristo, namatay ka, hindi ka kasama sa bubuhayin. Bahala ka sa buhay mo, diyan ka lang. Antay mo yung hatol sa'yo. Amen. So, pero yung mga namatay mga nabuhay kay Kristo at namatay, sila yung muling bubuhayin. Bibigyan ng bagong katawan. Glorified body. No? Hindi ka na pango. Di ba? Hindi na sarat ang ilong mo, hindi ka na negra, o hindi ka na pangit. Pag tumingin ka sa salamin, glorious or glorified body na ang ibibigay sa atin. Aangat na tayo doon. Amen? At susunod daw yung mga namatay, o yung mga buhay, biglang mawawala. Biglang irarapture. At doon na po yung tinatawag na reunion in heaven. Sino po yung gusto makasama sa reunion in heaven? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, ilang bagay yung pinag-usapan natin? 4 na bagay. Kukonklud ko lang po. Christ is coming as personally, as visibly, and as gloriously as He went. Christ coming is to bring hope to the saints. Pangatlo, the imminence of Christ's coming is to bring an attitude of watchfulness. At pang-apat, Christ's coming will be obvious to all. And it is very, very sure. Kaya, we must all prepare. Amen. Amen? So, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin po pinag-usapan sa umaga pong ito. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan,
may pusong basag.